po tayo. Meron tayo papanoorin na video about what music is not from John MacArthur. J-Mac. Sino nakakilala kay J-Mac? John MacArthur. Isa si John MacArthur sa favorite ko rin na author. Meron akong 48 ebooks ni John MacArthur. Kung gusto niyo magkaroon ng copy ng mga J. MacArthur, ayan, PM nyo lang po ako. So, what music is not? We'll tackle about misconception about music in relation to worship. So, video review po tayo. May nakalagay dito, misconception about music by J. Mac. Ayan po. Music and worship. This is the topic ito pala tanong ko. Let's watch John MacArthur ipe-play ko the ito. difference between May naririnig music po ba kayo? and worship. If you're new, please subscribe. Amen. But music is not just associated with the need for comfort, rest, tranquility, peace, sleep. It's associated with every other part of life. Music. Yan, sound check muna. Sa mga nasa Zoom, may narinig po ba kayo? Opo. Amen po, amen. Amen po. Nag-play ako kanina, may narinig po ba kayo? Meron po. Yes okay, po. Sige. Okay, tutuloy po natin. Ano po? And then ipo-post natin to kasi ito ay video review by J. MacArthur. And may mga sasabihin siya dito, maki-cooperate din yung gusto maki-cooperate. Magkaroon tayo ng konting usapin or tackle. Okay. So sabi dito ni J. MacArthur, bibigyan ko muna ng outline, music is worship. So yun yung first misconception about music kasi music is not worship daw. And number 2, music motivates worship. Sabi niya, music must not be primary motivation for music. Actually, yung sinabing music must not be primary motivation for worship, itong salita na to, sa akin na to nanggaling. And music could create a mood for worship. So, yan yung tatlong misconception. Pakinggan po natin. Can be high and noble and exalted. It can be elevating. It can be uplifting. It can raise that which is honorable and pure, or music can be low, degrading, debasing, even ugly. It can literally tamper with all the ranges of human experience and emotion. But one thing is for sure, music rides the back of the culture in whatever direction it is going. Music in our day is dominated by the rapidly degenerating corruption of our society. It is riding the culture's corruption down. For music that is beautiful, music that is magnificent, we have to go backwards in time. We have to get out of this culture to another time and another place. We even call that classical music. We have to go back sometimes decades, maybe centuries, to find music that endures. Okay, ano daw sabi niya, balik tayo sa classical music. At meron ditong mga ebook ako na about worship wars na isang Baptist writer, ang apelido niya ay si Pastor Box, at sinasabi niya na okay lang naman daw yung contemporary music, pero merong isang conservative Baptist din na nag-write ng review about kay Pastor Box. Ang sabi niya dun is slippery slope of Baptist Church, dahil pinapayagan niya na
Okay lang daw yung mga ganong awitin, contemporary music. And then si Elmer Towns, Pastor Elmer Towns, nag-write din siya ng book about stopping worship war. Parang tapusin na tong worship war na to. And pinaliwanag niya yung 6 kinds ng churches according to their approach sa culture ng music. At pinaliwanag niya roon. Parang siya yung nagme-mediate. Hindi siya nandoon para kampihan yung dalawa. Pinaliwanag lang niya kung ano kasi yung nature ng culture ng tatlong churches na ito and how they influence other country, and they dogmatize what they're seemingly yung use ng nila ng music, no, sa loob ng church. Kaya ang suggestion ni Pastor John MacArthur ay balik daw sa classical music, at yun nga rin yung sinabi ng Slippery Slope. Pero kahit naman sa classical music ay meron pa rin mga nag-research ako, may mga devilish din na mga inspired na classical. Kaya hindi naman may review ako na ipapakita sa mga susunod patungkol sa contemporary music. Tutukuyin kasi natin yun. May sarili yung na segment talaga yung contemporary music. So ngayon, gigitna lang ako, i-share ko yung papakita natin yung parehas na view. Pero mula sa napag-aralan natin, may mga masasabi kasi si Pastor J. Mac na parang iba sa napag-aralan natin. Because of its quality, its elevation, its dignity, its excellence. With the decline and the debasing of music has come the decline of musicianship. We have people with no talent playing music with no meaning except to debase the culture. We are a sensual culture, and that's where our music is taking us. Secular music will always reflect the culture. It'll always reflect the attitudes of society. The changing, ever-increasing corruption of a fallen world is displayed in its music. The music of the redeemed is different. We live in a different world. We are citizens of a different kingdom. The music of the redeemed is alien to the music of the world. The music of the redeemed is reflective of that which is most lofty, most elevated, most exalted, most noble, the truth of God that never changes. So our music doesn't ride the culture among the redeemed. It simply reveals the truth, and the truth never changes. Music of the redeemed displays elements of beauty, elements of loftiness, elements of majesty, elements of order and design consistent with God's nature. It is intelligent, it is systematic, it is sequential, it is poetic, it is harmonic, it is rhythmic, it possesses resolution. That's our music. And since our Bible is timeless and divine truth is timeless, there's a timelessness about our music. Or at least there should be in the church. It is amazing how eager churches are today to adapt the music of the culture and try to sanitize it. Just a few misconceptions maybe to get started before we look at the passage. The first misconception. So before sa first misconception, parang sinasabi ni Pastor J. Mac dito na parang yung culture, dadalhin natin yung culture natin sa loob ng church, and then ganun yung magiging type ng music natin,
which is parang sinasabi na rin niya na hindi ito maganda, parang nililinis natin, binabaptize natin yung music culture natin, tas ilalagay sa loob ng ating churches, which is kung ako pag-aaralan natin, 'di ba? Masyadong ang westernized eh. Kapag sabihin mong culture, bakit yung culture ba ng western lang ang valid na culture kasi yun din yung dumating, or sabihin natin na Grecianized or Romanized type kasi yung style ng mga awit ng mga hymnal is diyan galing din sa Europe. Bakit hindi pwedeng galing dito sa Southern or dito sa ating Southeast Asians, di ba? At kung pag sinabi mo naman na style African, medyo beat, maraming beat, ganon. Or minsan sa matinding paraan, upbeat pa nga, di ba? Reggae type. So, ano ba talaga meron bang tinatawag na standard ng type ng music na dapat meron sa loob ng church? So, yun lang yung yun lang kung magiging dogmatic tayo sa sasabihin ni Pastor J. Mac dito na parang hindi mo dapat isasama yung culture and iba, parang nilinis mo at ipapasok mo, ipipilit mo sa loob ng church, ay hindi siya forward to the glory kundi backward or paatras, pero dapat daw kung paatras man papunta tayo sa classical. Yun yung parang pinaka-point niya. So magaganda naman yung kanyang point patungkol sa misconception about music. At pakinggan natin ito. May mga nasasabi lang siya dito na gusto ko rin mag-comment, at kung may comment din kayo, pwede kayong mag-share mamaya. So, music is worship. Ito yung number one niya. Music is worship. That is not That true. is a misconception. Music is not worship. They're not synonymous. Music is music, and worship is worship. But typically, you hear people today say, we're going to worship, and then immediately that is essentially defined by music. Music is not worship. Music is a means to express. Okay. Music is a means to express worship. Tama. Music is worship. Hindi sila talaga synonymous. Maybe, isa lang talaga sa mean to express our worship is gumamit ka ng musical instrument, umawit ka. It can be mean to express worship. Pero music is worship is not. So, it's not worship. Tama po yun. Agree po ako dyan. Express worship, but it is not worship. Worship is the heart going up toward God in gratitude and thanksgiving for all that God has done. That's worship. Worship is acknowledging God to be who He is revealed to be in Scripture. It is acknowledging what God has done, and in particular that He has saved us, redeemed us, given us eternal life, and it is expressing gratitude to God. There are many ways to do that. Music is one of them, but music is not worship. Music is a means by which a worshiping person expresses his thanks. Secondly, a misconception is that music motivates worship. Music induces worship. That's not true either. That is not true. It gives expression to love, it gives expression to adoration, but the motivation for that has to come from somewhere else. Tama yan. Ikalawa, music motivates worship. That is a misconception. Music must not be the primary motivation for worship naman talaga, di ba? Parang may sinabi rin siya kanina pag sinabi natin yung mga nagpapaawit sa church, sino na po handang mag-worship? Sino,
let's worship the Lord. Tumayo na po tayong lahat. Minsan pa, praise and worship the Lord. So, ang naging term tuloy sa pagpapaawit is praise and worship, pero ang totoo, worship started when you woke up. If you are you offered yourself as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable worship. So, sa Romans chapter 12 verse 1, nagsisimula ang worship kapag nakaalay ang iyong puso before ka pamatulog, while your heart is beating, giving a melodic beat, and you are sanctified and redeemed by Christ, na nakaalay talaga yung puso mo, na hindi ka nakakonform sa world but transformed by the renewing of your mind, di ba? So, that's already worship. Kung sa loob naman ng bahay-sambahan, starting point na palang na dumating ka doon, while you're walking, you're worshiping already. And in prayer, that's also a worship. In giving, in testifying the goodness of God, in singing, hanggang matapos yun, hanggang sa pag-uwi, that's worship. It's not only the music, no? Hindi lang yun yung worship na tinatawag. Okay? Let's worship the Lord. Let's start to worship God. Kanina pa nag-start. Pagising nyo pa. Kaya ano yun? Hindi yun yung start. Doon ka pa lang mag-start ng mag-worship yung kanta. So, hindi po yun ng magandang term sana na babanggitin. Alam yung mga worship leader, pwede natin yung i-correct in a nice way. Huwag naman napapahiin sila. So, pwede naman natin i-correct. Sa mga seminar about worship, maganda rin po mabanggit yung mga yan. So, tuloy po natin. Not from music. Music enhances and enriches, but the motive for all of our songs is not a sound, it's a truth. Another misconception is that okay, totoo yan, di ba? Hindi yung sound ang motivation natin, kundi yung truth. Kasi may mga kanta rin na malayo sa katotohanan naman. Kaya bantayan natin yung mga inaawit natin, mga kapatid. Hymns, maganda na kumanta ng mga hymns. And there are also contemporary songs na ang ginakanta nila is hymn, parang nire-revive lang. So, ibig sabihin ay pati yung mga contemporary singers ay motivated na rin sila na umawit ng mga hymns. But in a different kind of beat, contemporary. When people have trouble worshiping, music will create worship. Music will create the mood for worship. Worship is not a mood experience. That needs to be said loudly and clearly. You go to many quote-unquote churches, and you'll be in the dark, and there will be sensual kind of music that appeals to the flesh at one level or another, and there will be lights flashing in all kinds of directions. That has nothing to do with worship, and frankly does the opposite of inducing worship. It simply induces a fickle feeling. It's a false substitute for true worship. See, true worship is a permanent attitude. John 4, we worship in spirit and truth. That's who we are. God seeks true worshipers. We are true worshipers. Philippians 3, we worship in Christ Jesus and put no confidence in the flesh. That's a way of life. Our way of life is gratitude to God for who He is, what He's done, and for our salvation and all of its blessings. We don't need a mood created by some form of music
that basically shifts, in many cases, shifts the mind into neutral and generates a kind of neutral, empty, vacuous feeling. That's not creating worship. It is true, there is something that creates worship. This will shock people. It's preaching the word or reading the word, so that when you know the truth, your heart reaches forward to God to express praise and gratitude. Another misconception is this: So, ayan. Narinig po natin yun, ano? Music could create a mood for worship. Hindi naman talaga, kasi kung ang pagbabasihan natin na salitang music worship nga talaga, kumbaga mag-uugat yan sa salitang music of worship eh. Hindi naman talaga yun yung magseset ng mood sa worship. Okay? Kaya ang setting ng mood sa worship is Word of God din talaga. Kaya pagkising pa lang, if may baon kang Word of God, at yung Word of God na yun yung pinakalakad mo, yun yung isa sa pamuhay mo, yun yung principle mo, you're already worshiping before you heard a music. Kaya ang maganda rin yung kanina, hindi ang motivation natin ng worship is music. No, it's the truth. Because Jesus Christ is the truth then. But Jesus Christ is not the music. Kaya hindi sila pwede talaga mag-equate. So another misconception, sabi niya dito, that non-Christians aren't going to come to church unless we import their music. Music so dominates our culture so kailangan daw i-import natin yung music ng culture. Okay? So hindi ko na nilagay 'yon kasi 'yun yung questionable sa akin. Na dapat nga ba talaga na hindi isasama yung kultura sa worship or sa music? Doon tayo magkaroon ng konting usapin mamaya kung ano ang masasabi nyo. And then meron din ako masasabi. Tuloy natin. It is so ubiquitous that if we're going to appeal to non-believers, we've got to change our music. We've got to do the kind of music that they like and somehow baptize it. If we're going to reach out evangelistically. That's not true. Never in Scripture is music ever stated to be used as an evangelistic technique. Anong masasabi niyo doon? Hindi technique sa evangelization ang music. Never ever daw. Kung sa term na dahil ito ay reaction video, anong term ng music? Hebrew? Sa Greek na sabing music na symphony? Siguro hindi nga kasi ang meron doon nung nag-evangelize si Paul and Silas sa magitan ng music ay song of praise. Pero kung ang song of praise is a part of music, not as a symphony, it was used in evangelization. Yun lang yung ano ko dito. Yun yung nakita ko na kailangan natin ng music.
So, si Brother Daryl may nais na i-contribute. Sige po. Pastor, Mag, mag-unmute po mag-ano kayo. lang po ako. Paki-mute po yung Ah, iba. And Mag-ano lang po then, ako, ipatay ko lang po yung camera, sige medyo po, mahina magsalita signal po ko. kayo. Rinig po ako? Rinig po? Opo, opo. Ay, opo. Katulad nga po yung binanggit natin, Acts chapter 16. Pastor Daryl, paki-show yung iyong face sa video. Sige po, pwede na po kayo magsalita. Yung ano niya, camera, mahina daw po yung ano niya, yung internet. Sabi kaya hindi siya pakita. Okay. Sige po, wag na lang po magpakita, pwede po kayo magsalita. Wala po kaming naririnig. Ay, ito. Nakamute Ito pa po. po kayo. Ayun, yun. Rinig na po Or ulit. hindi pa kayo nagsasalita. Na-mute yata. Yan na po. Okay na po. Ayan, okay na po. Aha. Okay na po. Disagree naman ako doon kay John MacArthur, although love ko si John MacArthur sa mga preaching niya. But when it comes sa mga binanggit niya, sa akin ay subjective masyado. Paano kung ang music ay word of God ang kinakanta? Like for instance, yung kantang Mahal Ka ng Diyos, Dapat Mong Malaman. Truth yun na naroon sa Bible. Hindi ba pwedeng gamitin yun sa evangelism na kanta? Yun lamang ang aking reaction doon. May mga points siya na agree ako, may mga point na disagree. Bagamat ito ay lang, tawag natin dito review doon sa mga binabanggit niya. Yun lang ako, Pastor, yun lang ang punto ko. Kasi pwede naman gamitin yung word of God through evangelism through music. Word of God ang laman. Like for example, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap yung makakamtan. Word of God yun Nagagamit sa evangelism yun Mahal ka ng Diyos, dapat mong malaman. Yung mga ganyan. Maraming kantang nasa Word of God, pero ang form niya music, evangelism. Yan lamang po, Pas. How about po yung culture ng type ng sound? Sa akin Kung po, tatanungin ko po kayo, halimbawa, sa mga taga Baguio, ang type ng culture nila doon ay iba ang type. Can we compose a song together with the truth and then yun yung sound na gagamitin natin to hook them in? pwede naman po, Pastor, kasi lahat naman ng music kay Lord Kumbaga, yun ang kanilang kultura. Alangan namang halimbawa, na diyan sa Western American. Tapos pakakantahin mo sila ng American ay magkaiba naman yung culture. Ang importante lagi kasi sa ang importante hindi yung beat yung content ng music. Ano mang beat yan, basta ang content ng yan ay glorifying kay Lord, why not? Lahat naman ng music ay para kay Lord. Kasi kung hindi isasama ang culture, anong silbi ng culture ng bawat nations? Bawat nations may kanya-kanyang culture yan. Every tongue and tribe. Yan nga lang biblical na yun, every tongue and tribe. Yun lamang po yung punto ko. So hindi pwedeng hindi pwedeng iisa lang. Halimbawa, sila John MacArthur Western, katulad ng yung mga iba-ibang music ng hymnals. Iba-iba yun Basta sa akin, ang point ko diyan, basta yung content ng music or anumang beat yan ay glorifying kay Lord, i-honor ng Panginoon yan, whatever culture na mayroon yan. Kasi yun nila yun yung expression nila Actually, yung culture natin, expression naman talaga yun Ine-express natin through our pagsasalita, sa mga gawa, yung belief. Kaya dapat talaga ang mag-shape ng culture, word of God. At yun nga, tayo nga yun na dapat yung content ay talagang glorifying kay Lord at biblical, of course.
Anumang ano yan, anumang beat yan, anumang song yan, anumang lingwahe yan. Yung po ang aking punto po diyan, Pastor. Katulad ng mga Amen. taga niya sa South, halimbawa yun, daydayawin ka o Apo Napakaganda Diyos. po ng inyong shinare. At ako Hmm. rin naman po, parang Go ahead po, Pastor. Go ahead po. Tapos na po ako. agree po ako doon sa ano, yung daydayawin ka. Syempre Opo. Ayan, bumalik na. So, pagdating talaga sa kultura, if God honor also in every tongue and tribe, in confessing lang confessing, not singing. So, in confessing, God honors. In singing, maybe there's a unison, pero naniniwala ako na God respect cultures din. In respect din sa culture ng iba, alangan namang halimbawa yung hymn ay dominated by Western culture or European culture, then dadalhin mo rito. So, na-deculturize din yung isang tribo sa magitan ng pag-infiltrate ng pagdadala ng uri ng kanilang kultura sa magitan ng awitin. So, it is a type of artistry na gamitin yung type ng music and yung scale na gamit nila kasi may mga kanya-kanyang scaling din yung bawat culture, di ba? And adapt them and use the word of God as the truth. Lalapatan mo lang yung katotohanan ng sound and beat, and then I think sa akin din parehas po tayo, Pastor Daryl, na I respect and believe na importante yung culture to reach out and evangelize the lost. Yun, parehas tayo pagdating doon. So kung meron mang mga against doon sa amin ni Pastor Daryl, nirerespeto ko naman po ang inyong paniniwala. It doesn't mean na against kami sa hymnal, no. In fact, kahit yun ang gamitin natin pang evangelize, walang problema. But kung sasagasaan ng culture, doon lang talaga kami, ako personally ay hindi ako agree. But we can agree to disagree pa rin naman. No? As long as excuse me po, yung Pastor, type ay it glorifies God, it doesn't promotes a flesh, ganon, nor motivates arrogancy, anger, or any negative na galing sa kaaway or any distraction, kasi yung trabaho ng kaaway, di ba, to steal, to kill, and to destroy. Any negative na effect ng music na yun that will not bring glory to God, hindi dapat yun na kailangan ihalo sa evangelization ng lost. Okay? So tuloy natin, try natin din, may question and answer tayo mamaya. In some direct mas maganda sense. pag-usapan natin. In an indirect sense, it is because we're singing of our Savior, right? We're singing of salvation. But we're singing to God, not the world and not the unbeliever. There's no mandate for the church to make its music appeal to the sons of Satan. So music is not worship. Music does not induce or motivate worship. Music does not somehow enhance worship by certain style and mood, nor is music ever intended for the satisfaction of non-believers, as if that's some entry into understanding the gospel. So, yun yung end ng ating review. Okay. So, music is not an entry into understanding the gospel. Pero naging entry,
for me, naging entry yon sa understanding ng gospel doon sa keeper ng prison. Di ba? Kasi ang tanong niya, anong gagawin ko? Paano ako maliligtas? Ang ginawa lang nila doon ay kumanta at ano. So, kung ang music ay yung tinutukoy niya is not the song, but the type of music lang na hindi song, kasi sa Bible kasi pag sinabi mong song is, part ng music kasi yung song eh. Para sa akin, So, yun. Yun lang sa akin. So, praise the Lord. At ayan, kung may mga katanungan kayo, ito, quote ko lang yung sabi ni Sister Rowena or Pastora Rowena. The lyrics or words used in music matters as long as it glorifies God, not just the music or sound itself. Amen po ako doon. Magandang gabi po, Brother Jorik Daniel at Sister Lagdori. Sabi nga ni Sister Rowena, in everything we do, do it for the Lord, even in our singing or playing the music. Yan, nandito pala si Pastor Jimmy from San Fernando, Pampanga. Okay, so yan, tama po. Napakaganda ng sinabi niya po, Pastora Rowena. As long as it brings glory to God, I know na tanggap ng Panginoon yun. Sa, di ba, Old Testament nga, ewan ko, okay naman kay Lord, pero may mga praising lang o papuri talaga na pag malayo yung puso mo, yun yung hindi na-glorify. Kaya, it's not the kind of music then, I think it's the kind of heart that to get closer to God. If that is the kind of music that will give you to or send you to yung magiging intimate sa'yo sa Panginoon, para sa akin ay I respect that kind of music. Wag lang talaga yung consecutive devil's interval. Kasi yung frequency talaga may yan. Ayun, alam niyo ba yung frequency, it can heal and it can give sickness din talaga. Certain frequency. Nakakapag-create kasi talaga ang frequency, and I don't know if you already watch somewhere in YouTube or any social media platform na ang frequency kaya niyang pumatay ng cancer cell, kaya din niyang pumatay ng parasite. Yung titira lang siya ng sound wave sa iyong katawan, puputok ng kusa yung mga parasite, yung katawan nila talagang puputok. Sounds lang yon, kasi ang frequency and sound, it can destroy or it can make and break. So, ganun katindi ang frequency. And sound is also being used now to levitate. Nagpapa-levitate na rin po ang sound. Kaya niya magpalutang. And sabi nga nila, possible na rin daw na magkaroon ng operation or something construction na ang gagamitin na lang ay mga frequency. So, may art din na gumagawa. Nagdodrawing siya sa magitan ng frequency. So, makapangyarihan din talaga ang sound. May impact din ang sound. Mayroon din akong pinapakinggan na tinatawag na alpha delta na frequency. Kapag super stress ako, pinapakinggan ko yung alpha frequency na yan at saka yung delta. Yung 2 hours ko na tulog, parang katumbas siya ng 7 hours. So, malaki kasi talaga impact ng sound or music sa katawan ng tao. So, I will entertain questions. Magtanong po kayo. Titignan po natin. Mag-entertain po tayo ng question. Sa mga naririto sa Zoom, mag-raise lang po kayo ng hand and let's see kung makater natin yung inyong mga tanong. Meron tayong mga artist dito, Sister Margie, Sister Mispa. Kanina si Pastor Jeron, ewan ko nasa po ata siya. Ayan, si Pastor Jeron. Si Pastor Jeron ay kasama din natin. Part din po yan ng music artist din po sila.
Baka meron po kayong mababanggit na additional na may contribute sa ating lesson about misconception about music o yung role ng music sa New Testament. Yan. Hello po. Good evening. Naririnig po ba ako? Sige po, Brother Daryl, may question po kayo. Unahin po natin kayo and then let's try to... Apo. Hello, Pas. Naririnig po ako? Opo, naririnig po kayo. Malinaw po. Malinaw. Ayun, ang maidadagdag ko lang po ay natumbok po kanina yung music So, is sino not po worship. yung Kasi, unmute natin? Okay. Sige po, Brother Ako Daryl, ba? unmute po kayo. hello po. Sino po, Pas? Ako po? Yan, wala tayong naririnig po. Sir Jerome, naririnig ka namin. Go ahead po. Gawin Yung nating- magdadagdag, rinig po Co-host namin si po. Pastor Jeron. Okay. Ayan, Pastor Jeron, patulong. Ayun, Ganun lang sige pala. po. Sige. Hindi ko alam ba? ko lang. Ayun, Co-host. natumbok dahil Ngayon ko lang nakita lagi ko dito. Ayan pala, napakadali Lagi naman ko pala pong mag-co-host. pinapaalala na music is not worship. Kaya yung nag-i-spiel, yung nag-a-adlib na, are you ready to praise and worship the Lord? Yan, lagi kong sinasabi na mali yun. Kasi pagbangon pa lang, pagbibihis pa lang, naka-ready na sila. Talagang ina-anticipate na nila na or talagang decided na sila na mag-worship talaga kay Lord. Kaya yung sinasabi natin na, are you ready to praise and worship the Lord? Na late ka na. Yan. Isa po yun sa natumbok na lesson kanina. Tsaka, yung kantang Heart of Worship, maganda po yung line na when the music fades. Ang ibig sabihin po nun ay kahit walang musika, we can still worship. Yun po talaga yung malaking misconception, lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon, na kapag wala ng magandang music, pag wala ng magandang musical instrument, para bang na-diminish yung kanilang level of worship. Yun yung matinding problema natin sa kapanahonan natin ngayon na masyadong malaki ang ambag ng musika para sa personal na conception ng isang tao pagdating sa worship. Whereas sa ating napag-aralan, hindi dapat yun yung factor. Kasi ang worship talaga kailangan mong isang tabi ang physical feature ng service, physical feature ng church, physical feature ng mga nagagamit natin sa church. Kasi we can worship as it is, tayo mismo, the heart, yung puso talaga natin. Ayun, yun lang po ang maidadagdag ko. Napakaganda po ng ating lesson. Actually, na-discuss ko rin ito sa mga previous na mga workshops natin about the difference of praise and worship. Tama po. Thank you po. Napakaganda ng yung when the music fades. Oo nga, yun yung history din ng kantang Heart of Worship. Napakaganda nung awitin na yun. Naririnig ba ako? Opo, dinig po kayo, Pastor. Sige. So, thank you po sa pag-contribute, Pastor Jeron. At isa rin po sa mga choir director si Pastor Jeron, nakikipag-compete po sila nationally. Kailan lang, last week lang nga po ata, nag-compete po sila national level. Kaya kung gusto nyo na sa mga choral, nagtuturo po si Pastor Jeron sa mga choir, mga hymns. Yan po, pwede nyo po siyang kontakin or contact me. Ako po ang tutulong na sa inyo, mag-tap sa kanya. So, ayan. Sino pa po ang may question or contribution sa ating napag-aralan? Any Rayma? Brother Daryl, sige po kayo naman po. Mag-unmute na po kayo. Ito lang po, Pastor, lang siguro, curious lang ako, kung yung bang rap music na tinatawag ng marami,
ay makukonsidera din ba ito na music? Yung rapping. Opo. Yun lamang po. Ang rap kasi is ano lang beat and ang tawag doon, words. Rapid words lang. Unless bigyan mo ng harmony. Yung magpe-play na siya at magkakaroon ng melody, tono, and then harmonize. May second voice na nakalapat na naka-harmonize on. Magiging music siya. Pero yung culture kasi ng rap music ay music pa rin siya. Basta yan, mayroong harmony. Opo. Tanggap naman yun. Pero sa certain culture lang din. Ang nation ng mga rapper, ito, ko lang po, share ko lang sa inyo. In Matthew chapter 28, yung sinasabing, go unto all nation. Yung salitang nation ni ethnos, that includes also a culture, a common language, and common rin yung parang usage ng mga diction nila. Halimbawa, yung mga rapper, meron silang nation, that is already an ethnos. Kaya yung go into all the world na sinasabi, go into your ethnos. Halimbawa, ikaw ay isang teacher at gusto mo magpastor, sasabihin mo mag-evangelize ako, I will go into all the world. Actually, wag kang mag-resign. Ang world mo ay yung mga teacher, ethnos ng mga teacher. May mga certain terminology sila, that's already a culture. Doon ka kumilos, that's your ethnos. Kaya kahit sa music, you can infiltrate a certain ethnos ng culture ng music and bring the gospel unto them according to their culture. Kaya ang nation na salita hindi lang pangbansa, no? Kung kayo ay mga, ang tawag dito yung mga nagpupuyat, mga call center or BPO, may certain culture din sila in terminology. Nandun ka, wag mong sabihin na magre-resign ako kasi napaka-toxic dito. Kaya ka nilagay doon, ikaw ang mag-light and shine, that is your ethnos. Gamitin mo ang word of God, bring the truth, the gospel. So, marami po ang matatouch ng word and masisave na souls. Yun yung salitang ethnos. At isang ethnos yung mga rapper. Isang nation din yung mga yan. Kaya maganda rin na sila nagkakaintindihan kahit ang bilis-bilis nung sinasabi. Ang dali nilang maintindihan. Tayo, hindi natin minsan ma-appreciate yun kasi pag meron tayong genre na inclination, yun kasi yung ethnos natin patungkol sa music. So, doon ka pumunta. At yun yung sagot ko naman kay Pastor Daryl. So, ewan ko po kung kayo po ay nakontento sa aking sagot. Meron pa po kayong question, Brother Daryl? Nag-thumbs up si Brother Daryl. So, merong question din ditong isa. Ang sabi ni nawala yung live stream natin. Andali lang po. I-open ko lang ulit. Yan. May question din po ditong isa. Si Sister Rowena. Brother Carlos, is music can affect the emotions of men? Opo. Yun talaga yung intro pa lang dito. Yun na rin ang sinabi dito sa ating review. Music and worship. This is the topic we're gonna talk about. Kayang mag-swing Let's watch John MacArthur explain the kayang difference gamitin ng music to swing our emotion. If you're new, please subscribe. Okay, may raise ng hand din But dito. music is not. May tumas ng kamay. Sino ba unahin natin? Brother Allen. Then si Pastor Franco. So sige po, Brother Allen. Mag-unmute na po kayo. Blessed evening po sa lahat. Blessed evening po Pastor Eric tsaka sa lahat po. Yes po. Yung tanong ko lang po, this is just some sort of clarity on my part kasi po bawal po ba yung mahilig po ako kumanta. Mahilig po ako kumanta ng mga
mga love songs, setting aside lang po yung mga heavy metal, hindi pa ko kumakanta ng mga ganon, yung mga heavy metal, yung mga hardcore music, hindi pa ko lover ng mga ganon. Mahilig po ako kumanta ng mga love songs, tsaka mahilig din po akong kumanta ng mga Christian worship songs ako. So, ang tanong ko po ganito po, is it a significant requirement po ba na sa isang Christian tulad natin, bawal po ba tayo kumanta ng mga love songs? Kundi ang pawang dapat lang po nating kantahin ay yung mga Christian songs lang po. Kasi may mga churches po kasi, may mga Christian churches po kasi, specifically po Christian churches na pinagbabaw pag nasa church kaanib ka po sa kanilang church ay bawal po yung kumanta ka po ng mga love secular songs. song. Ang dapat lang po kantahin mo yung lang po yung mga Christian worship songs ganyan, solemn songs ganyan, yun lang po yung allowed. So ang tanong ko po, pwede po ba tayo as Christians na kumanta din po ng love songs? Yung mga love songs lang, yung mga mild, mga dati, mga love songs lang po. So, naintindihan ko na pa yung question nyo. Ang sagot po dyan ay nasa conviction and leading sa inyo ni Lord. Kasi kung sa Bible, meron pong love song Song of Solomon. Song po yun at walang word na God kang mababasa sa Song of Solomon. It's a literature, a song, at love song. Talagang medyo may laswa pa nga yung pagka-love song doon. Kapag sa King James na Tagalog mababasahin, talagang direkta yung it even told some parts of feminine part ng ng human na binanggit doon. So, sa akin, ang tanong nyo ay kung pwede ba? Pwede. Pwede love song. At sa mga kasalan nga, di ba, pinapatugtog ang mga love song. Pero kung ang taong nagagamit sa loob ng music team and meron siyang malakas na urge and leading na huwag magpagamit, halimbawa sa church lang siya tumutugtog po. And then, may conviction sa kanya and leading na masama, huwag siyang tumugtog. Huwag siyang tumugtog sa secular. Kung walang leading sa'yo at yun yung ethnos mo, tinatawag ka ng Lord na maging mission field mo ang bar. At as long na hindi ka iinom dyan, hindi ka gagamit ng ecstasy, then manatili ka sa ethnos mo. Yun ang advice yun. Kasi ang Panginoon, ipinadala niya rin ang anak niya at nagkatawang tao siya. Ganun ang ginawa niya diba? Nakibagay siya sa atin, nakisama siya pero hindi siya nakisama. Yun ang magandang term na makisama ka, wag kang makisama. Parang si Pablo, sabi niya doon ay naging siya, Hudyo sa mga Hudyo, Romano sa Romano, di ba po? Kahit sa pananamit. Kaya meron ding mga boundaries, At isa pang pwedeng sagot dyan, ano ba ang benepisyo din ng ginagawa mo? May benefit ba doon? So, everything is permissible, but not all things are beneficial. Kung sa tingin mo na wala ka namang benefit na nakukuha doon, at hindi nakaka-glorify kay Lord, itigil. Kung sa tingin mo ay nakaka-glorify din naman kay Lord yung ginagawa mo, ituloy. Yun lang po talaga ang dyan na kababagsakan Dahil mahalaga po sa atin na makapag-bring ng glory kay Lord in everything we do. So, yun lang po ang aking advice. Brother, sana po ay may na-realize po kayo or nakatulong yung sagot ko po. Brother Allen. So, Pastor Franco, meron po kayong tanong? Ano lang po, share lang po ako ng konting view lang po. Dinig po ba? Apo. Sangayon po ako doon kay Pastor Darrell o Brother Darrell kanina. May part doon na kay Pastor J. Mac na
parang sa kanya ay balik na lang sa classical lahat, parang ganun. Mangyayari niya, hindi isang ano na lang tayo, isang kultura na lang. Opo, tama. Yun nga rin po yung parang point ko eh. Oo, taliwas po yan sa sinasabi sa Pahayag, chapter 7, verse 9, aking sinasabi rito. Sa English, sabi rito, after this, I look and behold a great multitude that no one could number, from every nation, from all tribes and peoples and languages. Yung tongues kasi, language yun eh. Standing before the throne and before the Lamb. Ang tanong dyan ay, classical ba ang music lang na maririnig sa langit? Sa tingin ko po, hindi. Nakalagay dito. From every nation, ethnos, from all tribes and peoples and languages, standing before the throne and before the Lamb. Ng lingwahe, lahat ng bansa, lahat ng kultura, lahat ng lingwahe. So walang tinatapon ang Panginoon na lingwahe. Amen. Ang nangyayari ko ay sinasakop ng isang kultura lang yung maraming kultura. Halimbawa, ako kasi Bicolano, pag biglang puro English lang na himnaryo, bagamat kumakanta rin ako ng himnaryo, maraming hymns ang gustong-gusto ko. Pero ang punto, kung halimbawa, Bicolano ako at isusubo ko lahat ang puro English lang na hymns, mamamatay yung kulturang Bicol, mamamatay yung lingwahe ng Bicol. So, ang gagawin ko siguro, ita-translate ko into a Bicol language, yung hymn, para makasabay yung lingwahe, yung kultura. At papagpuri pa rin sa Panginoon sa pamamagitan ng kultura. Naniniwala ako na pati yung kultura ginagamit ng Lord para makasamba sa Kanya. Hindi yun buburahin ng Lord kasi nga nakalagay dito sa Revelation 7:9. Lahat ng kultura, lahat ng bansa, lahat ng tribo, lahat ng lingwahe, sabay-sabay na nagpupuri at nagsumasamba sa Diyos. So yun na yun sa sinabi ni Pastor Jen. Bagamat marami doon ay magandang puntos doon. Nakalagay doon. Yun lang po. Opo. So, thank you po sa inyong contribution. Opo, yan yung verse na tinutukoy kanina ni Pastor Daryl din. Tsaka ako, hindi ko lang makot. So, thank you po sa pagbasa. So, agree din po kayo. Si Pastor Kim, Errol Navarro, sige po, nag-raise po kayo ng hand. Pwede po kayo mag-unmute. Hello po, good evening po, Pastor. Bali, akin po, additional lang ako po. Kasi, po ako sa sinabi yung nauna sa akin na erase na mali dun sa classical music. Kasi, ang medyo choppy po kayo. Medyo choppy. Sorry. Medyo choppy. Hello, rinig po. Ayan, mas maliwanag. Konti. Okay po. Yun. Ayan po. Nag-meet po ako dun sa unang akin kasi yun nga po, ang hirap sa totoo lang po sa panahon yan, nakahirap po i-evangelize sa mga kabataan kung gagamit tayo ng classical songs. Sa daming pagbabago pagdating sa Panginoon. And yung mga kabataan ang hirap kunin ng attention nila. Opo, totoo yan. So, sinabi din naman kasi sa verse 1, sing to the Lord in new song, sing to the Lord of the earth. So, I don't agree na pumunta lang tayo sa classical. And one thing, kaya siguro nasabi to ni John MacArthur, lahat ng to, is because meron din kasing mga mananampalataya na porque na-miss nila yung praise and worship songs, hindi na lang nakikinig sa preaching kasi parang hindi siya na-bless because hindi nila naabot yung praise and worship na part ng service. Yun lang po, Pastor.
Mm-mm. Oo. Thank you po. So, pare-parehas tayo no na may point na maganda pero meron din talaga na hindi tayo agree sa nasabi ni Pastor J-Mac. Anyway, lahat tayo nagmamahal kay Pastor J-Mac. Favorite ko rin siyang author, no? Hindi ibig sabihin na nagre-react tayo sa kanyang video kanina ay kinikriticize natin siya as na parang nag-spread tayo ng hate. No, hindi ganon. Ano po? So, hindi tayo nag-spread ng hate. Nothing too personal here. Thank you po sa contribution niyo, Pastor Kim Errol. Totoo po yun na ang hirap abutin ng kabataan ngayon. Lalo na yung kiliti nila. Halimbawa, yung mga rap. Ang gagaling mag-rap mga kabataan ngayon. Pagdating sa mga secular raps, kahit ang haba-haba, kabisado nila. Ang titindi. So, kung hindi tayo sasabay sa kanila, paano natin sila makuha? Pero, hindi naman ibig sabihin na puro naman ganun yung style ng ating, yung kumbaga tayo mag-fit in sa kanila. Hindi naman totally ganun. Na dapat mag-rap din tayo sa ating, worship song. Hindi naman. So, sige po, Brother Daryl, meron pa po kayong gustong sabihin. Pwede na po kayong mag-unmute. Wala po, Pastor. Wala po. Okay na po, Pastor. Okay. Sige po. Naka-raise hand pa rin. Akala ko meron po. So, sa mga iba pong naririto, sino pong gustong mag-share? Nandito si Kuya Chris. Namimiss ko na ito eh. Kabanda ko ito. Siguro mga 15 years ago. Magaling po itong drummer eh. Si Pastor Amador. Ayan, Pastor Amador, baka meron kayong may share. Wala po, nagtanong lang po ako, nag-send ako ng chat. Yun po bang, may mga kanta po ba, Pastor, na inspired by evil? Like Hotel California? Ay, marami pong inspired talagang by evil. Kahit nga tulad kanina sabi ko, kahit mga classical song, meron ding inspired by evil. May sinadya ding classical song na ang ginamit nila ay tritone or yung devil's anong tawag dito? Devil's interval na tinatawag. So, meron ako ditong sample nga. Ayan, dali. Pakita ko sa inyo. Tsaka yung Pandemonium. Pag sinabing Pandemonium, may kanta siya na biglang sisigaw with agony or anger. Pandemonium tawag doon. May mga songs na may Pandemonium. Pangalan pa lang, Pandemonyo na eh. Di ba? Pandemonium. Ang ibig sabihin kasi ng Pandemonium may word or a song with anger or shouting, ganun. So, ito yung yung classical song na ito ay classical to inspired by the devil kasi tinitlean talaga nila about the devil. Yan, ito yung Devil's Thrill kay Tartini Sonata at gumamit siya talaga, sinadya na talagang gumamit ng ng tritone or devil's interval. Sa mga hindi nakaintindi ng devil's interval, panoorin niyo po yung music theology session 1 natin. Alam ko may video ito eh. So ayan, bigyan ko lang kayo ng konti kahit sabihin mo na classical to. Paano pa kaya yung mga lyrics, sinadya, maraming sinadya talagang lyrics. Hotel California, yung most modern pa, Californication, di ba? Title pa lang, Californication, may fornication na agad. And, totoo yung, yung sinasabi nilang Illuminati, that even these singers and popular songwriters or singer na nire-recruit sila at hayagan sila pagdating doon.
nire-reveal talaga nila. Wala tayong naririnig, ano? May naririnig po ba kayo sa Zoom? Sa ano lang? Wala tayong naririnig sa Zoom. Sa ano lang naririnig? Try natin ipakita. Yan po yung sample. Naririnig ng live streaming, pero sa ating Zoom, hindi po siya naririnig. Yan, medyo nag-hang. Hindi nyo ma-appreciate. So, yan. Basta, pinakita ko lang. Kung sa classical, meron. How much more sa modern at yung mga love song. Marami po talaga. So, sino pa po may tanong? Kung wala na pong tanong ay maraming salamat po. May pahabol lang. Pahabol, sige, magsalita po kayo. Pwede po bang ipakanta sa mga churches? Like for instance po, meron pong isang grupo Pangalan ko to. Dito sa Metro Manila. Hindi ko na babanggitin yung pangalan. Na sila yung nagdi-declare ng wrong teachings. Like for instance, hindi sila naniniwala sa Bible is the Word of God. Si Jesus already dumating na daw. At pagkatapos, ang hell ay noong 70 AD nangyari. Yung mga song kasi nila popular eh. Pwede bang ipakanta pa yon sa mga simbahan? Kasi ako personally, yung mga kanta nila, simula nung nalaman kong hindi pala, sa kanila pala yung kanta na yon, hindi ko na pinakanta talaga sa simbahan sa mga worship leader. Mga popular yun eh. Yun po lang ang aking inquiry. Baka ano lang po. Ayaw ko na po magbanggit ng pangalan po. So, naintindihan ko po kayo. At kilala ko din yun. Nakarinig din ako ng sharing ng pastor nila. Ang alam ko, ang tawag dyan ay preterist view. And sa history, nakadepend sila na tapos na yung Revelation and Matthew chapter 24. Yun yung narinig ko. At dahil popular yung song nila, for me, dito sa church, inaawit naman siya as long as we don't promote the doctrine, only the song. Parang ganito, yung mga Catholic Church, kinakanta nila yung awit natin eh. At nag-aano rin sila, nagko-concerto din sila. Gamit nila yung mga awitin natin na Tagalog, even English. Influence din sila ng Planet Shaker at saka Hillsong, mga Bethel churches. So, hindi nila pinigilan yung mga young people nila na awitin yung awit natin bagamat sobrang mas malayo yung paniniwala nila sa atin dahil mas maraming babangga. Sa kanila is yung eschatological view, yun ng hindi maganda na i-adapt ko personally. Pero sa iba, marami namang naniniwala doon kahit sa Western world. Yung preterist view ng eschatological view ay popular din. Pero mas nagiging popular tuloy siya sa pamamagitan nitong na pastor nung isang group or band na sikat yung mga awitin nila. Kaya if you restrict, wala akong masasabi doon. To protect your flock sa inyo pong lugar, naintindihan ko po kayo dahil nature po ng pastor talaga na i-protect ang kanilang flock at pag may alam sila na is medyo strange ay gagawin nilang lahat para maproteksyonan ng mga tupa. So, naunawaan ko po kayo. Kung kantahin nyo man,
ang i-advise ko ay okay lang naman din sa akin kasi kami rin kinakanta pa rin namin hanggang ngayon. Basta ituturo namin na mali yung turo nung pinaka-pastor nila. So, yun lang po yung masasabi ko doon. If we restrict, for me, better. Kung hanggat maaari para dahil hindi natin nasusuportahan yung view na yun. Pero yung kanta, problem. So, meron pa palang tanong dito sa babalik tayo sa Theology of Music. Napunta na ako sa Facebook. Sa Zoom natin, nasa na yung question. Ito sa chat. As a Christian, does listening to worldly music hinder your connection to God? Sa tingin ko, mababawasan. Klase kasing worldly music yan. Kasi the more na napapalapit ka kay Lord, mas hindi mo na, parang wala nang ganong lasa itong worldly music. Parang ganun ang experience ko. Ako, musician din po ako sa church. Yun ang unang ministry ko sa pag-gitara. Babad ako sa mga love song na tinutugtog. Pero nung na-expose na ako sa Christian songs, mas marami akong time talaga. Yun yung mas madalas kong pinapakinggan. Parang nawalan ako ng lasa o gano'n. But it doesn't mean naman na wala ka ng connection kay Lord, no? Kapag kumakanta ka ng worldly song. Hindi naman worldly song na lahat sabihin mo worldly na term na talagang parang devilish or something. Sabihin na lang natin secular songs. Nagamit ng parang sa pag-aaral, secular schooling. Merong Bible schooling, may secular schooling. So, pag worldly kasi parang ang dating makamundo talaga, di ba? So, secular na lang ang gamitin natin term. Kung kumakanta ako ng tomorrow morning if you wake up, ano bang kanta? I will be here. Sabi joking. Doesn't mean naman na malalayo kay Lord yung connection ko sa kanya. Pag kinanta ko yun, or yung aray na ko, kantahin mo, ewan ko ba. Mas napiplis yung emotion natin. Kasi ang growth naman is not by emotion, by principle talaga. Kaya kung ano yung principle nyo at nakikita nyo na nagmamature kayo sa principle na yun, biblically, number 1, ay ipagpatuloy nyo at kayo pagbabago-bago. Yun lang ang masasabi ko. Rule of the thumb, read the lyrics and apply hermeneutics. Tama po. According to last website, there are at least 35 most hidden pieces of classical music. 35 most hidden pieces. So kahit classical, di ba, pwedeng ma-infiltrate. Kasi ang music is yung neutral na, pwede mo gawin sa kaaway, pwede mo gamitin sa Panginoon. Sa Christian, does this me? So, may love song din. Tingin ako dito. I'm sorry, Brother Chris. Oo, 2 account. Kaya pinatay ko yung nung isa. Okay, meron pa po ba? Nadodoble yung boses ko. Sorry. Yan. Sino pa ang may mga question po yan? At kung wala na po ay magpapaalam na rin po tayo. And papasalamat po ko sa mga sumubaybay na naririto. Ako ay nagagalak na nakasama po natin kayo sa ating pong live streaming at saka sa ating Zoom. Tayo kanina pero matira matibay.